Merong business owner slash influencer pangalan Rosmar. Tapos parang recently nagkaroon siya ng issue regarding sa piso per parcel niya. Naging trending siya online, tapos parang nakita ko na, oh, mukhang interesting topic to. Nakita ko kasi nag-post siya sa FB, tapos ang daming negative comments doon na parang sabi, andaya, andaya, andaya. Tapos yung reasoning niya raw is parang, kung sino lang naman raw may gusto, kung sino lang naman may gusto. Gets ko kung saan nanggagaling yung mga issue. Kasi parang ang unfair nga naman. Kasi isipin nyo, like, sila naman yung gumagawa ng most ng work, tapos parang yung balik sa kanila sobrang liit. Like, grabe na yung ratio ng nare-receive ni Rosmar na pera doon versus sa mga workers niya. Which is, gano'n naman talaga sa mga businesses. Pero bago natin pag-usapan, tandaan nyo criticize ang action, hindi ang individual. Siyempre, bilang Christians, kailangan natin tandaan yung Galatians 6:1. If someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently, but watch yourself or you also may be tempted. Which is, walang masama mag-correct, walang masama na magsabi ng mali, pero kailangan maging maingat ka. Kailangan hindi to the point na nagmamarunong ka, na parang feeling mo angat ka na, kasi pag yun na yung naramdaman mo, edi mag-a-apply na sa yung sinabi nga ni Jesus na hypocrite ka kasi tumitingin ka sa planks ng mata ng ibang tao, tapos ikaw yung mo titingnan yung sarili mong plank sa mata mo. So ayun. So ayun nga, tingin ko talaga yung issue talaga dito is yung wage theft. Yung wage theft na nangyari na parang ine-exploit niya yung mga workers niya. Hindi ako business student, hindi ako business professional, hindi rin ako business owner. I mean like, trying to be a business owner pero wala pa ako dun sa posisyon na yon. Pero may experience naman ako sa pagtatrabaho ng underpaid. Yung tipong trabaho na kung saan alam mo hindi nagmamatch yung bayad sa'yo versus sa trabaho na ginawa mo, which is unfair nga naman talaga. Gets ko naman yun. Under sa context naman talaga ng capitalism, since like capitalist country tayo, yun naman, tawag doon, talagang mas malaki talaga yung magiging capital na nakukuha ng taong nag-invest kasi siya yung may risk. Siya yung naghulog ng pera, siya yung nag-hire ng worker, siya yung mag-handle ng tax, siya yung mag-handle ng mga papeles, siya mag-handle sa, alam niyo na, sa lahat ng mga aspect ng pagsisimula ng business. Pero itong sitwasyon na to, sobrang unfair naman kasi talagang yung gap, yung amount na kinikita ni Rosmar versus sa amount na binibigay niya sa workers niya, sobrang underpaid ng mga workers na talagang wala na talaga silang kahit anong benefits na nakukuha, which is, hindi ba parang andaya naman nun masyado? Parang yung dynamic nila is napaka-predatory. Predatory na parang, alam niyo yun, yung merong taong desperado, tapos parang hanap ng kahit anong trabaho, tapos ikaw dahil like, alam mong desperado siya, alam mong wala siyang choice, alam mong wala siyang pera, so ito take advantage mo, tara dito ka. Tapos, ayun, like parang bibigyan mo siya ng opportunity na kung saan alam mo, parang lugi siya, pero mamimit mo pa rin yung kagustuhan niyang magkapera, pero hindi to the point na fair legally, or fair siya according sa standard ng Pilipinas. Kasi, isipin mo ba naman, piso per parcel, ilang parcel ba yung kaya mong maimpake nang kaya mong maabot yung minimum wage na meron tayo sa Pilipinas? Kaya sa tingin ko talaga may pagka-predatory siya in nature, sa opinion ko. Pero nagigets ko kung saan nanggagaling si Rosmar. Talaga namang may point naman talaga siya na parang, ayun nga, na kung sino lang may gusto, tapos, kung sino lang may gusto, tapos kung magkano man yung, kung tinanggap nila, edi yun na yun. Pero parang napaka-immoral lang. In a business sense, pag talagang wala ka talagang pake, talagang gusto mo lang talaga kumita, okay siya na move. Kasi isipin mo, nakakatipid ka ng pera, at the same time, meron ka mga workers na parang willing to work na kung saan yung bayad is napakaliit lang. So, majority talaga ng income pupunta sa'yo. O, maganda siyang move. Kung talagang gusto mong yumaman, maganda siyang move. Pero, napaka-immoral lang. Yun nga, di ko siya masyadong kilala. Pero nakita ko mayaman pala siya, marami na pala siyang business dati. Hindi ba like, magkaroon naman siya ng empathy tapos magbigay ng at least mga minimum wage at least man lang. Yun, at least yung minimum wage magigets ko pa. Although na nasa government na yun kung paano nila i-settle, kung ano ba yung tamang amount of minimum wage na dapat kitain ng karaniwang Pilipino. Pero, ayun nga, at the end of the day, tingin ko mas maganda if siya na mismo nag-set ng standard na kung saan at least ma-meet yung minimum wage. Tapos ito pa, siguro medyo na-frustrate lang ako kasi nagpakita pa siya ng sample. Talagang gusto niya talaga ng gotcha, I told you so. Talagang
gusto niya talagang anuhin. Talagang dinedepensahan niya pa talaga. Bilangin natin guys sa loob ng 1 minuto kung ilang Rosmar kagaya ko. Alpha Arbutin ang kaya kong balutin. So let's go. Samahan niyo ako. Ready na ba kayo? So timer starts now. And computein natin siya. Calcu. So, sa loob ng 8 hours, meron tayong 480 na minuto. Tapos, ito times natin sa 4 na kaya kong balutin, kaya kong gumawa ng 1,920 na parcel ng Rosmar kagaya ko Alpha Arbutin sa loob ng 8 hours. So, ilan ang kaya nyong gawin? Ang unfair naman ng sample niya kasi hindi ba like parang, alam niyo yun, yung parang, yung gotcha niya, talaga mag-work lang in a specific sense kasi literal na wala namang rush, wala namang on the line doon, talagang ginawa niya lang. Tapos hindi pa yung standard na kung saan gusto mo ma-deliver yung parcel. Like, may magawa niya lang, like, inano niya lang, tinape niya lang, ganun na, ayun na. Pero yung workers niya ba, okay lang ba na ganun yung gawin ng workers niya? Siguro, kung gusto talagang patunayan ni Rosmar, ako lang sa opinion ko, kung gusto niya talagang patunayan na moral naman yung decision niyang piso per parcel, tapos sa tingin niya applicable naman yun para or like, nasa tao naman yun, nasa work naman ng tao yun, sa kung saan magkano yung kikitain niya in a day or in a week or in a month, nasa tao naman yun. Tingin ko magandang gawin niya is isample niya sa live stream. Try niya for 1 week. Yung parang, kung napanood niya yung kay Kai Cenat tsaka yung kay iShowSpeed na parang talagang, nandun lang sila, nagsistream lang sila buong tapos ayun, nagma-Minecraft sila. Like, parang challenge ba? Tingin ko yung magandang challenge na gawin ni Rosmar, kung talagang gusto niya talaga patunayan, is at least 1 week, makita natin buong araw naka-live stream, 1 week tapos per day, 24-hour live stream, tapos makita natin kung gaano karaming parcel yung iano niya. Eto, beneficial na rin to sa kanya. Kasi kung talagang maraming mag-tune in doon sa live stream na yun, marami rin magdodonate sa kanya ng pera. Kung gusto man nila i-support na ituloy-tuloy raw. Oh, win-win. Pero, ayun nga, magiging loose siya pag, hindi, magkakapera pa rin siya kung mag-donate yung mga tao. Pero, yun ay pinaka-accurate way kung gusto niya mang patunayan na talagang na madali lang yung trabaho na yun kasi ewan ko, like, physical labor yun eh. Hindi naman ganun kadali yung physical labor eh. Parang medyo cut off na siya sa kung paano nagpa-function yung karaniwang tao. Kasi, ewan ko, nung nakita ko yung TikTok, mukha siyang mayaman. So, napapansin ko sa mga ganung mayaman, like parang wala na sila masyadong empathy, sobrang cut off na nila sa karaniwang Pilipino to the point na parang minamaliit na nila yung kung ano ba yung experience ng karaniwang Pilipino na parang, ay, ganito lang naman gagawin mo, ganyan lang, tapos mag-aano ka na. Hindi kasi ganun yun. Hindi kasi ganun kadali yun. Like, masyado niyang ino-overestimate yung amount of work na napuput in sa ganung trabaho. Lalo na't nagde-demand nun is quality. Kasi kung hindi, magre-reklamo yung mga customer. Kung hindi, may mga product na masisira, tapos makakalat, tapos, alam mo, hindi naman basta-basta lang yun eh. Siyempre, there's more to it than that. Ito, may nabasa ako dito. On Rosmar's piso per parcel scheme under Article 124 of the Labor Code of the Philippines, piece rate, task basis, or pakya workers still requires the workers are paid minimum wage. All workers paid by result, including those who are paid on piecework, takay, pakyaw, or task basis, shall receive not less than the prescribed wages rates per 8 hours of work a day or a proportion thereof for working less than 8 hours. Ayun, ito yung pinaka-keyword dito is walang guarantee of a minimum wage that is exploitative. Ayun na nga. So, yung pinaka-point na nga talaga is parang ang unfair naman na parang talagang nakabase yun sa amount of work na kaya mong ma-put in, which is like, nagigets ko yung merit nun na parang, siguro parang unfair lang na parang yun yung basihan mo. Kasi kung sa karaniwang office work nga, maraming mga backlogs. Kaya ang uso yung backlogs eh. Kasi like, limited lang yung time natin in a day. Minsan may mga trabaho tayong hindi agad natatapos. Siyempre as a work from homer, and like, meron na akong clients rin na parang kailangan matapos to by ganito. Hindi ko kaya matapos in a day unless na mag-overtime ako. Which is, di ko alam kung ino-offer niya. Di ko pa alam yung part na yun. Pero ayun nga,
kung mag-overtime man ako, mentally and physically drained rin ako kasi isipin mo nakatapat ka sa computer buong araw. Syempre sumasakit na yung likod mo, yung puwet mo, yung mga fingers mo kaka-type. And tingin ko ganun rin dun sa mga workers, lalo na mas mahirap pa yung position nila kaysa sa akin. Ako nagta-type lang ako, sila literal na ang dami nilang ginagawa, naggugupit, nag-scotch tape. Mas malala pa yun. And hindi lang ako, pati yung girlfriend ko rin na nag-work dati nung senior high siya, nag-work siya sa parang startup company na parang ginagawa nila, nagbabalot sila ng parcel, nagkakat ng bubble wrap and ganun. Tapos kwento niya sa akin, sobrang hirap raw talaga, and since doon, nag-develop na raw siya ng sciatica dahil raw doon sa trabaho na yun, doon raw nagsimula yung sciatica niya. Although na pag tiningnan natin mukhang madali, pag andun ka na talaga, iba talaga yung feeling. And tingin ko yun lang yung nakaka-frustrate dito sa ginagawa ni Rosmar, na parang ayaw niya talaga mag-give in, talagang dinedefend niya talaga. Parang hindi niya kaya maki-empathize sa mga tao niya, which is parang wala lang, parang nakaka-frustrate lang. Tapos sabi pa, katapos raw pumutok yung peso per parcel na issue, parang yun nangyari, nagpa-feeding program raw siya. Ang feeding program at ang kawawang nanay. Matapos pumutok ang peso per parcel issue, biglang nagpa-feeding program si Rosmar. Pero sa halip na maayos na relief, panibagong reklamo ang lumabas. Ayan guys, so may nag-comment, sabi niya, aray ko. Ayan, so dito yung picture niya. So ayan, ito yung pinost. Sabi nga, 3 hours nag-antay ang magulang kong senior. Ito lang na pala, Rosmar lang malakas. Tapos, ayan, si Ate Beverly Tengson. Ayan. So, ganito guys, gusto kong explain sa inyo. Ayan, kita niyo pag luba yung mata ko kasi iyak ako ng iyak dahil allergic rhinitis. Tumutulo na pusa yung luha ko. Sobra akong not feeling well talaga. Pero ayan, itong food pack, ayan, huwag nyo siyang i-bash kasi totoo na yan yung natanggap nila. And sineta ko na yung staff ko. So ito, sabi niya, nag-iba ate, may nag-comment sa kanya. Kasi ito, pinost ko to kanina. 2 tender juicy hotdog, 2 itlog, at 1 kanin. May ketchup and sesto. So anong nangyari, sabi niya, kaya from this to this, ito yung natanggap niya. Sesto, 2 itlog pero naging scramble, ketchup, walang hotdog. Pinalinya mo ang mga senior at kapuspalad nating kababayan sa initan ng 4 na oras, tapos kulang-kulang ang ibibigay mo? Nag-explain si Rosmar. Sabi niya na wala daw ang mga hotdog at ang hinala pa niya baka daw kinain ng sarili niyang mga empleyado. Ayun nga raw, katapos nga raw nung piso per parcel na issue, nagpa-feeding program raw, allegedly for PR purposes daw, para mag-save face, alam niyo yun. And yun, na-frustrate lang talaga ako. Nakikita ko to, personally daw nagtitiktok. Pero yung sa TikTok ng girlfriend ko, pag titignan ko yung comments and merong mga artista or like influencer na nagdo-donate, na parang like talagang, doon talaga nila binabase yung personality ng tao, which is like, nakaka-frustrate lang. Kasi, syempre, if ikaw nagbibigay ka or tumutulong ka sa mga nangangailangan, tapos kailangan mo pang videohan, parang hindi siya genuine. Kasi, pag binibidyoan mo sarili mo, for example, let's say na meron kang YouTube video, tapos binidyoan mo sarili mo na nagbibigay, tapos yung video na yon nagkaroon ng 1,000,000 views, tapos may ads pa yung video, hindi ko tingin na out of the goodness of your heart yun. Tingin ko parang investment na rin yun. Okay, nag-invest ka ng ganitong sandwiches and pinamigay mo sa mga tao, video mo nagka 1,000,000 views, magkano yung balik sa'yo? So parang nagpapakita is investment siya, hindi genuine care for others. And sasabihin nila na okay lang, at least tumulong. Okay, sige, at least nga tumulong. Wala akong reklamo doon, at least tumulong. Pero morally speaking, hindi ko nakikita as parang sign of goodness yun. Hindi ko tingin na sign of caring yun, kundi transaction. Which is, nagbigay siya. Pero yung bigay niya na yun is may return sa kanya. Gets nyo? Kaya nga, ito sa mga Christians rin yan. Alam ko maraming Pilipino na Christians, alam ko maraming mga Pilipino nagko-quote ng Bible verse sa mga bio nila. Ito, tandaan nyo yung Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So yung
point ng verse na to, na sinasabi ni Jesus is, if magbibigay ka, do not be like the hypocrites na nagbibigay ka para magmukha kang mabait sa ibang tao. Which is like, dati pa strategy yun eh. Strategy na yun ng mga Pharisees dati eh. So, aking mga kababayan, aking mga kapwang Filipino Christians yan, huwag kayong magpa-loko agad. Hindi ko sinasabing i-judge nyo siya harshly, pero i-discern nyo yung actions ng tao. And, ayun lang naman. So, hindi ko siya kilala personally and hindi ko siya i-claim na parang masama siyang tao or like selfish siyang tao. Pero ang actions niya, yun yung kinikritik. So, tandaan nyo palagi, criticize the action, not the person. So, ayun lang naman. Thank you for watching.